Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at pag-uusapan natin itong isang artista na sikat ito dati, mga dekada 80, no? Noong 80s, 90s, itong si Romnek Sarmenta. Itong si Romnek Sarmenta, no? Instead na magiging humble o tumahimik na lang sa mensahe ni Presidente Bongbong Marcos sa 37th EDSA People Power Revolution, ininsulto pa ang ating presidente. Di naman tayo duwag na hindi si PBBM ang tinutukoy niya, no? Kasi alam naman natin, kumakalat sa social media yung mensahe ni Presidente Bongbong Marcos, no? So ito, nagtrending itong si Romnek Sarmenta sa kanyang pasaring o ininsulto nga itong si PBBM. Babasahin natin yan mamaya ang kanyang sinasabi at magre-react tayo dyan. Okay? Pero bago ang lahat, please like and share this video guys sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Don Mar TV sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Kung bago ka pa lang dito sa ating page o sa ating YouTube channel, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Itong Caveman Coffee, recommended ito ng Don Mar TV. Bili na kayo sa Shopee. Ayan, masarap, mabango yan. At itong ating very colorful t-shirt with mukha ni PBBM at VP Sara. This is also available sa Shopee, very colorful. Bili na kayo sa Shopee bilang suportan ninyo sa Don Mar TV. Okay. So, pag-usapan nga natin itong artista na ito, no? Sikat pa ba ito? Mukha yatang laos na itong si Romnek Sarmenta na para sa akin, no? Instead na magiging humble ka, no? Instead na magiging tahimik ka na lang, no, sa mensahe nitong si PBBM, ininsulto mo pa itong si PBBM through sa Twitter mo, no? Ayan, marami tuloy nag-react. Marami tuloy na nagalit sa iyo. Di naman kami duwag na hindi si PBBM ang tinutukoy mo. Di ba? So, una nating gawin dito, no? Bago tayo mag-react dito, babasahin muna natin itong ano ang sinabi ni PBBM na itong si Romnek Sarmenta ay ininsulto itong si PBBM. Okay? So, babasahin natin itong mensahe ni PBBM. Okay? Ito. Yan. Pakita ko sa inyo yan. Romnek, alis ka muna dyan. Ayan. EDSA People Power Revolution Anniversary. Ito ay ginawa ni PBBM statement niya February 25, 2023. No? Sabi niya, as we look back to a time in our history that divided the Filipino people, I am one with the nation in remembering those times of tribulation and how we came out of the united stronger as a nation. So, ibig sabihin ni PBBM, no, binigyan niya pansin yung kasaysayan natin na isa doon yung nangyari sa EDSA People Power Revolution na nag-divide ng Filipino people. Bakit nag-divide? Bakit nasabi nating na-divide? Na alam naman natin may yellow, may pula. No? May Marcos loyalist, merong mga dilawan. Okay? So, in remembering those times of tribulation on how we came out this united stronger as a nation, in-appreciate ni PBBM yung people power na because of the movement, because of the people power, natuloy nga ang kanilang plano. Yun, na-appreciate yun ni PBBM. No? Isa siya sa sabi niya dito, I once again offer my hand. Humble itong si PBBM.
of reconciliation to those with different political persuasions to come together as one in forging a better society, one that will pursue progress and peace and a better life for all Filipinos. Ang ganda ang mensahe ni PBBM dito, no? Sabi niya na magkaiba man tayo ng views sa political persuasions, no? Magkaisa tayo for the better sa ating society, no? Para ma-pursue natin ang progress at kalinawan, no? Peace and better life for all Filipinos. Kasi yung awayan ng pula at dilaw, hindi maganda ang epekto niyan. Alam ni PBBM na masama ang epekto niyan. Much better na magtulungan tayo, mapula ka man, maputi ka man, madilawan ka man, no? Magtulungan tayo. Yan ang ibig sabihin ni PBBM sa mensahe niya sa EDSA Revolution Anniversary. Ngunit itong artista na ito, instead na magiging humble siya, no? Itong si Romnec Sarmenta, instead na magiging humble siya sa sinabi ni PBBM, nang insulto pa sa ating Pangulo. Babasahin natin ang kanyang ang kanyang mensahe. Okay? Wait muna. Okay, palakihin ko muna itong sinabi ni Romnec Sarmenta. Ayan. Ito ay binalita ng Daily Tribune, no? Romnec Sarmenta sa kanyang Twitter post. A hand of reconciliation. Nagbanggit si PBBM ng tungkol sa reconciliation. So wala nang ibang tinutukoy itong si Romnec Sarmenta kundi si PBBM. A hand of reconciliation would be easy to receive, no? Sabi niya, yung mag-reconcile tayo bawat isa, madali lang yan i-receive. Ngunit, if there was a full acknowledgement of the truth of history, reparation were made, if they took accountability, if the victims were recognized and their rights addressed, anything less is simply lip service. Okay? Parang sinabi ni Romnec Sarmenta dito na bago siya makapag-reconcile, i-accept muna ni PBBM na i-acknowledge yung katotohanan sa ating kasaysayan. Bago siya makapag-reconcile. At sabi pa niya dito na if they took accountability, no, na i-acknowledge yung mga nabiktima during that time, makapag-reconcile siya, no? Pero no, if the victims were recognized and their rights addressed, anything less is simply lip service. Lip service lang yun kasi yung mensahe ni PBBM raw, hindi daw inaccept ni PBBM na may kamalian sila, hindi niya inacknowledge ang mga nabiktima bago siya makapag-reconcile. Yan ang ibig sabihin niya. Alam mo, Romnec Sarmenta, ito, instead na tumahimik ka na lang, instead na magiging humble ka o magpasalamat ka sa ating Pangulo dahil binigyan pansin ang EDSA People Power Anniversary, no? Magpasalamat ka na lang. Pero insulto pa yung ginawa mo, no? Ang move ni PBBM, ang step ni PBBM na ginawa niya ito, para na rin itong sinabi niya na tayo ay magkaisa. Si PBBM, instead na magalit siya dahil dumating na naman ito ang anniversary ng EDSA, pero hindi niya inisip yun. Ang kanyang inisip ay nire-respeto niya ang mga tao na naniniwala dito sa EDSA People Power Revolution. No? Naniniwala siya. And I mean, binigyan pansin at
Hindi niya tinalikuran yan. So ikaw, Romnick Sarmenta, hindi ko alam kung bakit na naisip mo itong sinabi mo. Oh. Nung panahon pa nga ni former President Duterte, hindi nga masyadong inacknowledge itong EDSA. Pasalamat na nga kayo na itong si PBBM ay para bang he is being humble. No? Na instead na magalit siya dahil pinatalsik ang kanyang tatay during EDSA, pero hindi. Still, binigyan niya ng halaga ito. Oh. Anong halaga ang ibig kong sabihin? Dineclare niya yung Friday, no? February 24 as special non-working holiday. Oh. Tingnan mo nga yan. Instead na magalit siya, pero binigyan importansya. Oh, yan lang ang ano mo. Oh. Yan ang ginawa ni Romnick Sarmenta. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, sa inyo, no? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa na kabaliktaran ni Presidente Bongbong Marcos. Oh. Tingnan niyo ito. Ayan. Palakihin ko. Ayan, tingnan mo yan. May pangalan pa yan, ha? Presidente ng ating Pilipinas. Nagbigay, ito binalita ito hindi ito fake news Nagpaabot ng mga bulaklak si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa EDSA People Power Monument na sinisimbolo sa pagunita ng EDSA People Power Revolution. Yan, binalita yan. May naka-picture. Nagbigay siya ng bulaklak. Di ba kayo matuwa dyan, Romnick Sarmenta? Ha? Instead na matuwa kayo, instead na you will appreciate our president, pero binatikos pa ninyo. Nagbigay ng bulaklak para sa mga nagpaabot ng bulaklak ng the late Ninoy Aquino, the late Cory Aquino, and the late Noynoy Aquino. Dahil wala na siyang galit sa mga Aquino. Dahil ayaw na niya na ang Pilipino ay divided. Gusto niya magkaisa na tayo. If you believe the EDSA People Power Revolution, then we will respect that. Yan ang ibig sabihin ni PBBM. Pero sa iyo, Romnick Sarmenta, hindi. Galit yung the way you structure your statement sa Twitter. Nagmukha ka tuloy na baliw. Nagmukha kang duwag. Nagmukha kang bitter. May galit. Yan ang tingin ng taong bayan Okay? So, ang tanong ngayon, ito yung tanong, bakit mali si Romnick Sarmenta sa kanyang statement sa Twitter? Bakit mali? Dahil makikita mo talaga sa kanya na puot at galit ang dulot dito. No? Masasabi kong I don't know if laos na siya, pero marami pa rin nag-idolize siguro dito, no? Ikaw ay nagbigay ng puot at galit lang sa ating bayan. If ganyan ang mga statement mo. Una na ngang naging move itong si PBBM na tayo ay magkaisa, no? Through that EDSA People Power Revolution na ni-recall natin, ikaw naman puot at galit ang ibinigay mo sa taong bayan. Ha? Di ko alam kung laos ka na, no? Di ko alam kung hanggang ngayon may project ka pa ba? Di ko alam kung hanggang ngayon nagpapansin ka lang ba sa social media? Nagpapansin ka lang ba sa mga kasi laos ka na? Hindi ko alam. Tanong lang. Kasi I know na yung 80s, 90s, siguro 80s, sikat siya sa 80s. Medyo 90s, nawala na ito sa 90s Madali itong nabulok Pero sikat ito dati mga 80s, no? Pero hindi ko rin alam kung dilawan siya, no? But I think dilawan ito
Kasi during sa campaign nagko-komentaryo ito eh. Pangalawang tanong natin, bakit maganda ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos sa EDSA People Power Anniversary? Bakit maganda? Dahil nagpapakita lang itong si PBBM na humble siya. Nagpapakita siya na dapat ay good role model siya, na dapat tayong Pilipino ay magkaisa na. Kalimutan na natin yung mga pula o dilawan, mga Aquino ka man o mga Marcos ka man, kalimutan na natin yan. Pero binigyan niya ng pag-remember ng EDSA People Power Revolution na that is a good example na if tayong Pilipino ay magkaisa, maganda ang magiging layunin natin. Di ba? So, para sa akin, walang bansa na magtatagumpay kung watak-watak tayo. Kahit dalawang grupo lang, watak-watak na rin yan. Dapat ang bansa ay magkaisa, no? Patungo sa isang layunin na tayo ay magtagumpay. Okay? So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo sa ginawa ni Romnex Sarmenta? No? Agree ba kayo sa kanyang ginagawa? Mag-comment, mag-react kayo. At anong masasabi nyo kay Presidente Bongbong Marcos na very humble during the EDSA Revolution? I-comment nyo down below. Babasahin natin yan. Okay? Libre kayong mag-comment dyan. Okay? Guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat naman ito sa taong bayan. Marami ang makarinig sa balita natin. Okay? And also, please consider na i-subscribe, follow sa Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Guys, have a great morning sa inyong lahat. Hanggang dito na lang itong video natin. God bless sa inyong lahat. Have a great day sa inyo.